Hello mga ka-homemakers! Gagawa naman tayo uli ngayon ng toner, rejuvenating toner na strong. Yan, ito yung mga ingredients natin na hinanda ko na, tinimbang ko na at nilinis ko na yung surroundings natin na ating pagtatrabahuan. Yan, at naka-gloves na rin ako para hindi makontaminate ang ating mga ingredients. Para sa ating water paste, ito po, mayroon tayong distilled water, 100 grams. Tapos, ilagay natin dito yung ating allantoin. Ito ay para hindi maghahapdi yung mukha natin pag nilagyan natin ng toner. Yan, anti-inflammatory. Next, ilagay natin ang ating papain enzyme. Ito yung skin tenderizer. Nagpapalambot sa balat natin para madaling matanggal yung mga hindi magagandang balat o mga dead skin. Ito naman ay clindamycin phosphate. 2 capsule lang ilalagay natin. Ito ay anti-acne and anti-pimples. Ito yung nakakagamot ng mga pimples saka yung mga sugat-sugat dahil sa pimples. Pinahalo ko rin to sa skinol ng anak ko kasi marami siyang mga pimples at totoo nga na nakakagaling siya. Lalagyan din natin ng kojic acid powder. Ito ay pampaputi. Lalagyan natin ng witch hazel extract. Ito ay nakakapampaiwas na mamumula yung mukha natin at maproteksyonan ang ating balat na hindi masira ng nilalagay natin na toner. Lactic acid, ito naman yung exfoliant. Ito yung nagpapalambot sa balat para matanggal yung mga dead skin. Sunod ay itong TCA. Ito ay chemical peel. Ingatan po natin ang paghawak nito kasi nakapaso po ito. Masyado po itong corrosive. Patulong po ito para matuklap yung mga old skin natin, mga pangit na balat para mapalitan ng bago. Glycolic acid, ganun din ito, pang tanggal din to ng mga dead skin. Next ay itong citric acid na ganun din, exfoliant din siya. Nakakatuklap din siya ng mga dry skin. Kailangan talaga siyang haluing mabuti para matunaw lahat ng powder na inilagay natin. Next ay ilagay natin itong Aciglycic Optima. Ito ay pampaputi. Yan, so makikita ninyo karamihan pampaputi at exfoliant para matanggal yung mga dry skin, dead skin at mapalitan ng bagong balat na maputi at parang bata. Next ay itong calamansi extract. Ito din ay pampaputi din ng balat. At itong papaya extract na pampaputi din. Marami tayong pampaputi na nilagay. So, ito na yung ating water paste. Atin mo na itong pagpapahingahin para timplahin naman natin yung ating alcohol paste. Para sa ating alcohol paste na 180 gram, lalagyan natin ng
salicylic acid. Tutunawin natin dito. Sunod ay ilagay natin ang ating malic acid. Ito ay nakakatulong para matanggal yung mga dark spots natin at mga iba pang mga hindi magaganda sa balat natin. At itong retinoic acid, ito ay boost ng collagen production para maging maganda at youthful looking ang ating balat. Tunawin lang siyang mabuti at pagkatapos ihalo natin ang alcohol paste sa water paste. I-stir na mabuti para maghalo sila. Nito lang po kadali ang gumawa ng rejuvenating toner. At maganda po yung una kong ginawa na mild at maasa ko na mas maganda rin ito. At ito ay ibigyan ko kayo ng feedback pag kung ano ang resulta nito sa amin. Kasi ito ay gagamitin lang namin ng aking anak. Then lagyan natin ng few drops of scent para mabango yung ating toner. Itong aking ginamit ay sweet pea scent. Yan, depende sa inyo kung anong gusto nyong amoy. At para maganda din tingnan ang ating toner, lalagyan natin siya ng konting kulay pula para magiging pinkish yung ating toner. Mga co-makers, sana nagustuhan ninyo ang ating video ngayon. Pindutin nyo na po ang ating like button. At kung gusto nyo pa yung mga ganitong klaseng mga video, mga tutorial, pwede rin kayo na mag-subscribe. Maraming salamat! Ito po, maganda na po ang kulay ng ating toner. Ngayon naman po ay kailangan natin itong salain para makakatiyak tayo na walang buo-buo o walang mga powder na hindi pa natutunaw. Kailangan smooth yung ating toner. Manipis na tela lang itong ginamit ko. Pero kung meron kayong coffee filter, pwede yun ang gamitin ninyo. Mas maganda yun. Kaya lang wala akong ganon, kaya ito na lang yung ginamit ko. So nakikita ninyo, talaga pong may mga hindi natutunaw na mga powder. Ayan po, sa sinasala natin, meron nga pong mga lumps na nasasala. Kaya mahalaga po talagang salain siya bago po siya gamitin para hindi po natin maramdaman na may rough na ramdaman tayo sa balat natin. Dahil pang personal use lang naman itong ginagawa ko, kaya ilalagay ko lang ito sa empty toner bottle. Dito ko siya ilalagay. Pero kung for benta, maganda sa mga bagong bote. Ta-transfer ko to dito para mahugasan ko itong ating beaker at dito ko siya sasalain para kitang-kita. Yan po, hinugasan ko na yung beaker natin at dito ko siya sasalain para makita ninyo ang finished product natin na maganda siya tingnan, malinis. So,
ayan na, kita nyo na, oh, ang ganda ng ating finished product, mabango, at maganda rin siya tingnan, attractive, ang pinkish ang kanyang kulay. So, sana nagustuhan nyo mga ka-homemaker itong ating produkto ngayon. Ita-transfer ko siya sa bakanting alcohol, yung ethyl alcohol na ginamit ko. Dito ko lang siya ilagay, at para pang-refill, pag naubos na yung ginagamit ko, ito naman. Yan, mga ka-homemakers, lagyan ko lang ng label. Maraming salamat mga ka-homemakers sa inyong panunood. Bagamat bihira lang ako makapag-upload, salamat na hindi nyo ako iniiwanan. Thank you. God bless you po mga ka-homemakers. Yan po, hanggang 2 taon po ang expiration nitong ating toner. Bagamat wala siyang preservative, pero meron kasi siyang alcohol. Kaya, thank you. God bless.